Ang nakaraan. Si Haring Fernando at ang tatlong prinsipe. Si Haring Fernando ay ang hari ng Berbanya. Siya'y iginagalang ng lahat, mahirap man o mayaman. Pantay siyang humatol sa lahat ng nasasakupan at kanyang tinitimbang ang mga desisyong bibitawan. Dahil dito, siya ay hinangaan ng mga hari sa iba pang kaharian. Ang kanyang butihing asawa ay si Doña Valeriana. Siya ay ubod ng ganda at walang katulad ang kabaitan. Mayroon silang 3 anak na lalaki na pinakamamahal. Si Don Pedro ang panganay na may magandang tindig. Si Don Diego ang pangalawa na may pagkamahiyain at mahinahon magsalita. At si Don Juan na bunso, siya'y mabait at mapagmahal. Isang araw, nagtanong si Haring Fernando sa kanyang mga anak kung ano ang ibig ng mga itong tahakin. Pinapili sila kung nais ba nilang maging hari o maging pari. Ang pinili ng 3 ay maging hari, kung kaya't sila ay sinanay na humawak ng espada. Naging maganda ang pamumuno ni Haring Fernando sa kaharian ng Berbanya. Walang kaguluhang nagaganap, sa halip ay lalo pa itong nanagana at punong-puno ng saya sa loob ng kaharian. Panaginip ng hari. Isang gabi ay bigla na lamang nagkaroon ng masamang panaginip ang hari. Si Don Juan daw ay napahamak at pinatay ng 2 lalaking hindi niya makilala. Matapos mapaslang ay itinapon ang katawan nito sa isang balon. Nagising ang hari nang may matinding kalungkutan. Nagkasakit siya ng malubha. Naging mahina at payat ang kanyang katawan. Sinubukan nilang lumapit sa iba't ibang manggagamot kung ano ang sakit ng hari, subalit walang makatukoy nito. Hanggang sa isang manggagamot ang nakatuklas. Ayon sa kanya, ang sakit ng hari ay dahil sa kanyang masamang panaginip. At ang tanging lunas lamang nito ay ang awit ng ibong Adarna. Mailap ang ibon na ito, kaya hating gabi lamang lumalagi sa punong makinang, ang Piedras Platas na matatagpuan sa bundok ng Tabor. Si Don Pedro at ang puno ng Piedras Platas. Matapos mabatid ang gamot sa sakit ng hari, ay kaagad inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro upang maglakbay at hanapin ang ibong Adarna. Kaagad namang sumunod sa kanyang ama si Don Pedro. Sakay ang isang kabayo ay naglakbay siya sa loob ng 3 buwan upang marating ang bundok Tabor. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay hindi kinaya ng kanyang kabayo ang layo nito. Kung kaya, ito ay namatay at siya'y naglakad na lamang upang ipagpatuloy ang paghahanap. Narating na nga ni Don Pedro ang bundok na hinahanap at ang punong kumikislap na tila isang diamante, ang Piedras Platas. Nahumaling si Don Pedro sa taglay na ganda ng puno at naisipan niyang magpahinga sa ilalim nito habang hinihintay ang pagdapo ng ibong Adarna. Maraming ibon ang nagdaan, subalit ni isa sa mga ito ay walang nagtangkang dumapo sa puno. Palalim na ang gabi,
matinding pagkainip na ang nararamdaman ni Don Pedro. Kasabay na rin nito ang kanyang pagod mula sa paglalakbay. Kaya napagpasiyahan niyang umidlip. Tila tukso naman itong Adarna dahil sa pagtulog ni Don Pedro ay siya namang pagdating at pagdapo nito sa puno. Umawit ng 7 beses at nagbago ng kulay ng balahibo ang Adarna ng 7 ulit din. Pagkatapos ng kanyang pag-awit ay ugali nitong magbawas bago matulog sa sanga. Napatakan ng dumi nito si Don Pedro na kaagad ay naging batong buhay. Sa tagal ng pag-uwi ni Don Pedro, ang kaharian ng Berbanya ay puno ng pag-aalala. Si Don Diego at ang awit ng Ibong Adarna. Dahil sa hindi pag-uwi ng panganay na anak sa Berbanya, ay inutusan ni Haring Fernando ang ikalawang anak na hanapin ang kapatid at iuwi ang Ibong Adarna. Naglakbay si Don Diego sa loob ng 5 buwan. Dahil sa matinding pagod, ang kanyang kabayo ay namatay rin. Subalit, ipinagpatuloy niya ang paghanap hanggang sa marating niya ang bundok Tabor. Nasilayan ni Don Diego ang Piedras Platas mula sa dahon, sanga at ugat nito ay tila gintong kumikinang. Sa dami ng ibong nagdaan ay naging hiwaga sa prinsipe kung bakit ni isa sa mga ito ay walang dumadapo, bagkus ay sa ibang puno sila naglalagi. Nang lumalim na ang gabi ay sinubukang mamahinga ni Don Diego sa malaking bato na nasa ilalim ng Piedras Platas. Hindi pa nagtatagal sa pagkakaupo ang prinsipe ay siyang pagdating at pagdapo ng Adarna sa puno ng pinayagpag ang kanyang pakpak. Pagkatapos ay sinimulan ng umawit ng Adarna. Sa lambing ng tinig nito ay nakatulog na ang prinsipe. Pagkatapos ng 7 awit at bihis ng Adarna ay nagbawas ito at si Don Diegong mahimbing ang tulog ay napatakan ng dumi. Katulad ng kanyang kapatid, si Don Diego ay kaagad na naging bato. Nagmistulang puntod ang 2 magkatabing bato na nasa ilalim ng puno. Si Don Juan, ang bunsong anak. Nainip sa paghihintay ang kaharian sa pag-uwi ng 2 prinsipe. Hindi mapalagay si Haring Fernando na naging dahilan ng paglala ng kanyang sakit. Gustuhin man ng hari na ipadala si Don Juan ay natatakot din siyang baka ito ay hindi na rin makabalik. Si Don Juan ay naghintay lamang ng utos ng kanyang ama. Subalit, ang kanyang puso ay nagdurusa sa nangyari sa kanyang mga kapatid, lalo pa nang lumubha ang karamdaman ng kanyang ama. Ayaw niyang mamatay ang kanyang ama, kung kaya't humingi na si Don Juan ng bendisyon sa kanyang mga magulang. Kung hindi siya pahihintulutan ng mga ito, ay aalis siya ng walang paalam. Malungkot na pinayagan ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana ang kanilang bunsong anak. Naglakbay si Don Juan na may baong 5 pirasong tinapay at walang kabayong dala. Nagdarasal siya sa tuwi-tuwi na sa Inang Berhen na ilayo sa lahat ng kapahamakan sa kanyang paglalakbay. Upang hindi magutom ang prinsipe, ay kumakain siya ng 1 pirasong tinapay kada 1 buwan. Narating niya ang bundok Tabor sa loob ng 4 na buwan at doon ay may nakitang isang matandang may sakit na ketong. Nanlimos ng makakain ang matanda kay Don Juan. Kaagad na dinukot ng prinsipe ang natitirang 1 tinapay at masayang inabot ito sa matanda. Abot langit ang saya ng matanda sa natanggap niyang biyaya. Lubos-lubos ang pasasalamat nito sa prinsipe.
Bilang kapalit sa pagtulong nito sa kanya, ay tinuro ng matanda na huwag mahuhumaling sa ganda ng punong kanyang makikita. Sa halip ay magtungon siya sa bahay kubo na kanyang makikita malapit sa puno. Naroon ang taong magtuturo sa kanya kung paano mahuhuli ang adarna. Bago maghiwalay ng landas ang dalawa, ay pilit na ibinabalik ng matanda ang tinapay na bigay sa kanya. Subalit ayon kay Don Juan ay di niya ugaling bawiin pa ang naibigay na niya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nilisan niya ang matanda.